Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag nagka-with evidence. So asawa ni Senator Bato de la Rosa nagsalita na sa lahat ng mga nangyayari ngayon. At ang istorya daw ngayon kabibig, si Senator Ruben Padilla daw ang nagpatakas kay Senator Bato de la Rosa. Nagsama daw si Senator Ben Padilla at si Senator Bato umalis sa Senado. Pinatakas? Bakit pinatakas? May kaso ba si Bato sa Pilipinas? Yan ang malaking tanong. Hindi naman, may freedom naman si Bato Bakit? Yung ICC warrant of arrest executed na ba? Meron pa naman sa Korte Suprema. Binigyan pa sila ng 72 hours or 3 days para sagutin ni Bato or sagutin ng mga respondents. And after that, mag-decide ang Korte Suprema kung ibibigay ba nila ang TRO kay Bato. Meron bang kasong isinumite or isinampa sa Pilipinas para kay Bato de la Rosa? Wala naman bakit biglang grabe naman yung description yung kay Bato, kriminal, fugitive, tinakas, tumakas. Hello? Hindi kriminal, hindi tumakas. At freedom yan ni Bato. Na umalis siya sa Senado, wala naman kung umalis siya sa Senado, it means wala nang pananagutan ang mga senador sa kanya. Di ba kabibig? And Senator Bato de la Rosa has also the right to protect himself. Ang hirap kasi ng mga tao, ito ang iniisip kasi nila, puro ICC warrant of arrest. So kung gano'n ang iniisip nyo, lahat na pala ng warrant of arrest sa atin, sa ICC na lang kunin, no? So mas maniniwala tayo sa ICC warrant of arrest kumpara sa mga warrant of arrest sa Pilipinas. Wala yung ICC ang dapat paniwalaan natin. So ilan na ba ang branch of government sa Pilipinas? Executive, Legislative, Judiciary, ICC. So, 4 na ang branch ng gobyerno natin. Kasi mas pinaniwalaan yung ICC, warrant of arrest. Diba? And, grabe, kung kayo kay Bato, criminal agad. Si Pangulong Duterte, nandun nga sa ICC, wala pang ang paglilitis, wala pang ang trial. Diba? Grabe. Sa panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupong presidente, nakalimutan yung magpasalamat kay Bato, kay Pangulong Duterte, na malinis, mapayapa ang lugar natin sa mga adiktos. Nakalimutan nyo? Ewan ko sa inyo. Eto kabibig naawa ako sa mensahe ng asawa ni Senator Bato de la Rosa. Nakakaawa kabibig. Ano bang kasalanan nila? Diba? Ito kabibig Well, malalaman natin, ang Panginoon ang ating Panginoon nakikita lahat ng mga pangyayari sa Pilipinas. Ito kabibig pakinggan natin ito. Ang mensaheng ito ay isinen ng asawa ni Senator Bato kay Senate President Alan Cayetano. Yun tayo. At nag-text sa akin yung kanyang wife and I told her naman na I will papaabot sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. Tama. Sakripisyo talaga yun. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBIC, IDG, and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Tama. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Correct. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO.
Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po, sir. Mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. No? So what I did is I also asked the secretariat. They gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted, because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya. 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, "Sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow?" So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. Correct. Walang So warrant he of knew arrest. from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec John Vic. So I brought Sec John Vic sa taas, sa 5th floor, because ni-request nung isang staff na, "Sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo." So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that Ta is still in charge inside, but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you, because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang miscommunication o accusation. But since someone close to me sent me a text, Ano kaya yan? Kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate, from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about Browner, blue guard, fake news ka. wala akong kasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the words were used. Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakikita ko yung mukha ng OSAA, that's not possible. So someone showed me the video and Mayan nga told me may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the OSAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promise si Sec. So the count was 27 from outside, from inside. So yun, Kabibe, I think yung iba nakapanood na rin nito kanina. So pero ito, Kabibe,
ito yung nakakaiyak na tagpo ni Senator Bato de la Rosa at ng kanyang asawa, kabibig. Share ko sa inyo ha. Yan, ito kabibig oh. Yan oh. Ang kawa. Ingat lang po, Senator Bato, and stay strong. Stay strong, ate and kuya. Behind every successful man is a woman. So nakakaiyak na hindi nga walang warrant of arrest si Bato sa Pilipinas. Diba, nakakaawa talaga. Nakakaiyak yan mga kabibig. Makikita natin. Si Senator Bato de la Rosa, ayun. Diba? Ako. So, kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Basahin natin ha. Nakakaiyak. Prayers for you, Senator Bato, and to your family. Laban, Senator, wag na wag kasama sa mga demonyo. Ingat. Laban, Senator, ang patalo sa mga kampo ni Satanas. May mga komento talaga ang mga netizen. Ganyan din naramdaman noon ni Kitty sa loob. Oh, wag po kayo mga bahala. Kikilos ang Diyos sa buhay niyo, Senator Bato de la Rosa. Ingat lang kayo, idol. Be strong po, ma'am. Po, Sen and ma'am. Pray and have faith po na malalampasan nyo itong lahat. Labang lang, Sen, sa konting panahon pagtitiis matapos din itong lahat babalik sa kanila lahat yan. I think tama yung iba mga netizen sinabi na yan din ang naramdaman nila Kitty Duterte at ni Hanelet Avencenia nung panahon kay Tatay Dico. 'Di ba? So, ikaw kabibig, ano ang inyong komento hinggil sa video yung pinakita ko sa inyo ni Senator Bato de la Rosa, nag-iyakan ang kanyang Mrs. Senator Bato de la Rosa. Ina kabibig, si Senator Bato de la Rosa gusto magpa-custody sa PNP. Sabi ni Aplaska. Just in, Senator Bato de la Rosa has reportedly expressed willingness to play himself under the custody of Philippine National Police, according to Senate Sergeant at Arms retired Major General Mao Aplaska. Sabi niya, si Sen Bato mabiro, but the way I sense it, parang mayroong serious na pagsasabi at may kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. Sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. So, may naramdaman ni Bato na nanganganib ang kanyang sarili, nanganganib ang kanyang buhay. So, parang mas feel ni Bato na secure siya sa PNP. So, pagbibigyan kaya siya. Kabibig. Ano ang iyong komento? So, ito yung video na na-interview si Aplaska hinggil sa gusto ni Senator Bato na kung posible ba nandun siya sa PNP magpa-custody. Kasi para sa kanyang seguridad, intindihan naman natin si Senator Bato de la Rosa. Knowing na kagabi nga, yun nangyari kagabi, parang ako mag-iisip, parang hindi siya safe sa Senado. Nakita ko si Senator Bato, yung sinasabi niya, it's an expression of his frustration. Okay. Kasi ano lang nga siya na, ano ito nangyayari dito? Pinapasok kami dito. Basta sa Senado ito. Doon niya po. Can you imagine, Senado, lulusubin kami ng armado. And, Tama. Paano yung... Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong Takot na siya. kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. And then, General, paano paano pagkakasabi Paano niya? pagkakasabi? Paano yung pagkaka-deliver niya nung inalok? Hindi ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. And then, Si Sir Tateng talaga mismo makausap niya, Sir. General Kung kami, nag-meeting kami na Secretary mo, si Mm. General Aberi, Or nakakaiyak. may mga maraming ganun. and then nagkatawanan, sir. Ano po sagot? Nagkatawanan lang nung ang sagot ni GPNP sa custodial facility. Kasi kulungan po yun. Kasi kulungan po yun. So in a way, is that a rejection or hindi malinaw sa inyo, sir, kung nireject ba yung ganun Hindi ko alam kung ano ang dating kay Senator Bato, pero kami naman, nagtawanan kami. Nagtawanan lang konti si General, si Senator Bato. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay GPNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. Okay. So, sir, Sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa custodian? Actually, nasabi din niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki na naman. Sinabi nga. Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. Sir, kayo, how do you Pero feel about- ang naalala ko sinabi ni Chief PNP,
sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan Mm-mm. ipahiram namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo unit kasi. So sir, kung ganun, paano yun? Protective custody siya ng PNP? Anong status ko pagka ganun, sir, for our knowledge? Wala namang walang offer. Naalala natin nung time ni General Bato, di ba? So, Mm-mm. sino itong si Kerwin Espinosa ba yun? Mm-mm. Na parang pinataga ni Senator Bato sa Sa White campaign. House. Sa White House. So, I think it's a form of protective custody kasi natatakot na yata si Kerwin na baka mayroong magtangka sa buhay niya pag nasa labas siya. Mas secure siya pag nandun siya sa loob ng kamprame. So sir, Tama. tiwala si Sen Bato sa PNP na kapag ka doon siya ay hindi siya masusuko sa ICC. Alam mo kasi parang pag ganun. galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo mga kapatid na namin yan. So alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intention. Sir, kayo bilang close friend, Yun, kabibig. Yun, kabibig. Yun ang mga komento ng, yung komento ni Aspalta, mga kabibig. Ikaw, kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Ay, ang gulo-gulo. So yun lang po, kabibig, ang ating Let's Lipag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. Nakakalungkot ng asawa ni Senator Bato de la Rosa, no? Kung ano yung pinagdaanan ni Kitty Duterte at ni Hanilet, parang mas grabe to kasi buwis buhay na to eh. Parang pakiramdam ni Bato, kung mag-stay pa ako sa Senado, there's a possibility baka anong mangyari sa akin, di ba? So, parang alala din si Bato para sa kanyang kaligtasan. Hindi tumakas si Bato kasi wala naman siyang warrant of arrest sa Pilipinas, di ba? Ang hirap, no? Ang ICC na ang magkukontrol sa Pilipinas kung anong mga warrant of arrest, kung anong kasyarbahan dyan. Diba? So yun ang kapibigan ating Let's Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!